you thirsty? Are you thirsty? Are you empty? Come and drink these living waters. Tired and broken, needs unspoken, rest beside these living waters. Christ is calling. Christ is calling. Find refreshing at the cross of living waters. Lay your life down, all the old gone. Rise up in these living waters. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. Spirit moving, mercy washing. Spirit moving, mercy washing, healing in these living waters. Lead your children to the shoreline and live in these living waters. There's a river. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. As the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Are you thirsty? Are you thirsty? Are you empty? Come and drink these living waters. Love, forgiveness, vast and boundless. Christ, He is our living waters. There's a river. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. There's a river. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. There's our hope. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon at pasalamatan siya. Give thanks with a grateful heart. Because indeed, He has sent His Son, Jesus Christ.
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks. No one to really sing it. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. At inalaw mo kami na magtipon-tipon dito nitong Lord's Day, Lord. Truly, it is a blessing to see each other, Lord God. Sing for you, umawit ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa iyo. Lord, indeed, you are the living water. And after a week of working and being facing challenges sa buhay namin, Lord, we come here to drink of the living water na ikaw lang po ang nagpo-provide. At ina-acknowledge po namin itong hapon na to na kayo lang po ang tunay na makapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan at pag-asa sa aming buhay. Dakila ang iyong katapatan. Marami pong salamat. Sinasamba ko po namin at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Honor of God's Word. Basahin po natin siya sa Tagalog. Let's all read together. Pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Yun po. Okay, sige. Hanggang verse 7 lang po ang ating scripture reading. The word of the Lord. Thanks be to God. Please be seated. Sa hapon po na ito, meron po tayong very special, not a guest kasi kasama po natin siya sa ating simbahan. Speaker, very special speaker. One of our associate pastors, our very own Reverend Jojo Chua. So,
pag-pray rin po natin si Rev Jojo dahil meron po siyang konting kasakitan. Pero si Lord ang tutulong sa atin lahat, lalo na binabagyo at maraming mga iba't ibang mga paghihirap. Sige. So, Rev Jojo, yung passage niya po ay sa chapter 1. Tama po ba ito? Yes. Nagkamali po. Nagkamali lang kami ng ano. Gusto niyo pong basahin yung scripture reading from this? Or kayo na lang po ba? Sige. Alright, let's all welcome po our speaker, Reverend Jojo. Magandang hapon po. Pasensya na po doon sa kalituan sa scripture reading, no? Anyway, nagpapasalamat ako na may pagkakataon ako na magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo dito sa Taglish service. Unang pagkakataon ko to. Alam ko nakaka-distract yung lakas ng ulan sa labas. Pero safe tayo dito. At malay nyo pagkatapos natin tila na rin ang ulan. Amen? Amen. Yeah. So, hindi ganito usually ang boses ko at hindi ako ganito usually magsalita. Meron lang akong mabigat na colds. And kanina nga nagsalabat na ako sa teacher yung binigyan ako ng salabat. Kung hindi pa baka wala rin akong boses. Nanggaling ako sa isang church kanina at nangaral ng salita ng Diyos doon din. Tonight, meron pa akong funeral service, so panalangin niyo po ako, no? Pero anyway, okay. Ako yung nabigyan ng free topic, tama? For this morning, this afternoon, sanay ako morning. At habang nagpe-pray, naisip ko ito i-share sa inyo, itong nandiyan na topic, no? God's comfort in the midst of our suffering. Okay. Naibahagi ko na ito sa English service dati. Pero matagal na, last year pa yon. So, pag meron sa yung mga English service, baka familiar sa inyo. Pero hopefully, hindi naman. Last year din, nung ginagawa ko itong sermon na to, may tinanong sa akin ng aking anak. Nag-iisang, hindi kahiya, isa lang anak namin. No? Sabi niya sa akin, or in English, how do you comfort others? Ang hirap Tagalogin no? How do you comfort others? Mamaya pag-usapan natin yung comfort, no? So sabi niya, basta, how do you comfort others? So napaisip ako, hindi na ako papasok sa specifics kung bakit niya natanong. Siguro nakikita niya na pastor ako at alam niya na part ng role namin ay mag-visit ng tao, pumunta sa mga namatayan o may sakit, pag-pray. So, tinanong niya sa akin, how do you comfort others? Sa paisip-isip ako. Una, naging masaya rin ako na natanong niya to dahil alam ko kaya niya natanong ay gusto rin niya, siya na rin gusto nagsabi, gusto rin niyang gamitin ni Lord para makatulong sa iba. Kung yung nangangailangan ng comfort, mabigyan niya ng comfort. No? Pero dahil sa tanong niya, napaisip tuloy ako, paano nga ba? Diba? Is it, am I the one doing the comforting? Ako ba yung nagko-comfort sa tao? O ako'y instrumento lamang ng Panginoon? Kasangkapan niya para magbigay ng comfort sa mga taong nangangailangan. So, habang pinagbubulay-bulayan ko to, nakita ko itong talata na sa pangalawang Korinto, ikaunang kabanata, no? 2 Corinthians chapter 1, hindi na natin umpisan sa verse 1, no? Tatalo na tayo kagad sa verse 3. Yan. Verse 3. So, unang tanong dito is, yung tanong ko nga kanina, sino nga ba ang nagbibigay ng comfort? Okay? The person of comfort. Marapot po bang basahin natin itong verse? Kasi kanina hindi natin nabasa, no? Sabay-sabay natin basahin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Ayan. Kung meron po kayong Tagalog Bible, pwede nyo rin po akong sundan gamit ang inyong Biblia. No? So, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Itong mga naka-green or yung mga hina-highlight kong mga salita, yun ang gusto kong pag-aralan natin, pagpulay-bulayan. Dito sa talatang ito, sabi niya, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. Ngayon si Pablo, yung nagsulat ito, ay madalas siyang tinatawag, madalas siyang binabanggit ang habag ng Panginoon. Tama? Mercies of God, ang kanyang kahabagan. In fact, pagpapansin niyo doon sa aklat ng Romans, no? Yung Romans 12, doon niya hinahati yung unang 11 kabanata, the first 11 chapters, ay nakafocus sa doktrina.
Specifically, kung yung kasalanan natin, na tayo makasalanan, kailangan natin ng magliligtas at pagpapatawad sa kasalanan natin. Ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang gift ni God ay is eternal life sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. And then chapter 12 onwards ay sa practical naman. At ito yung turning point sa Romans 12, sabi niya, wala dyan sabi lang doon is, I beseech you, brethren, therefore, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice. So sinasabi niya, dahil sa kahabagan, sa mercy, sa grace ni God doon sa first 11 chapters, ano ngayon ang nararapat na gawin natin? Ano yung proper response doon sa mercy ni Lord? Okay, so ganun ang pananaw ni Pablo kay God. God is a God of mercy. And hindi lang siya Father of mercy, Father of mercies. Diba? Pangalawa, He is not just the God of comfort, He is the God of all comfort. Okay? Yung word ng comfort na to, ito yung word sa Grego na paraklesis. Kung saan natin nakukuha yung Greek word na paraclete. Alam niyo ba kung sino ang paraclete sa Bible? Kadalasan ito'y tumutukoy sa Holy Spirit, banal na spirito, di ba? Paraclete. One who comes alongside us. Pero maliban sa paraclete, yung mga titles ng Holy Spirit, tulad ng advocate, ang helper, hindi lamang sa Holy Spirit yan binabanggit. Maging kay Jesucristo, anak ng Diyos, binabanggit din yung mga titles na yan. Jesus is also our advocate. Sa 1 John 2, He's also our helper in Hebrews 2. Hindi lang yan. Ngayon, dito sa ating talata, nakikita natin God the Father is also a God of comfort and mercies. Okay? So yung triune God, di ba? Nariniwala tayo sa Holy Trinity. One God in three persons. Itong triune God na to, Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat sila ay nagbibigay sa atin ng comfort. Ngayon, pag-usapan natin, ano bang comfort sa Tagalog? Maraming pwedeng sabihin, no? Pero hinanap ko to, sinaliksik. Tinanong ko si AI, kung ano bang ang comfort talaga? Hirap pero ang nakita kong siguro mas mauunawaan natin yung salitang ginhawa. Diba? Ginhawa. Ano bang nagbibigay ginhawa? Pero yung pag ginhawa, iba yung feeling, no? Pag inisip niyo yung salitang ginhawa. Does comfort mean na ano ba? If you hear the word comfort, does it give you the picture of a warm bed, aircon, malambot na unan? Diba? Yan ba ang comfort? Okay? Walang worries, walang pag-alala, walang problema. Diba? Comfort, maginhawa. By the way, dito sa Quezon City, merong Maginhawa Street. Diba? Alam niyo kung anong sikat sa Maginhawa Street? Mga food, comfort foods. Diba? Food. So baka ganun din ang ibig sabihin, no? Pupunta tayo sa mga restaurant para mabigyan tayo ng ginhawa pagkatapos. Isa pa. Anong tawag natin sa toilet? Ang talagang salita dyan ay toilet, no? Pero ang mga Americans, ginawa nila tong comfort room or restroom. Diba? Tayo, CR na lang. Bakit nga ba tawag dito ay comfort room? Ginhawa, doon ba tayo natutulog? Marahil may asawa nga kayo doon na natutulog doon. Yung nagbabasa ng dyaryo. Dati dyaryo, wala pang cellphone di ba? Ba't ang tagal-tagal mo, nagbabasa na pala siya ng magazine at dyaryo doon sa CR. Ngayon, hindi na. Phone na, doon na pala siya nag-Facebook. Doon siya nag-YouTube, no? Sa CR. Okay. Hindi naman. Siguro dahil pagpasok mo doon, paglabas mo, komportable ka na. Diba? Sumakses ka na. Ayun, ika nga no? Pagkalabas mo ng CR, success? Oo, diba? Okay. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Pero anyway, ano nga ba ang word na comfort? Ang comfort sa Bible, lalo na sa pananaw dito, no? Hindi siya yung parang walang problema. It's not ease. It's not a comfortable life. What Paul is saying is, God came to me in the middle of my trouble and gave me strength and courage. So, ang comfort na to is not a life of ease and worry-free. Hindi. Kundi, strength and stability and courage even in the midst of trouble. Kahit sa gitna ng unos, gitna ng problema, meron tayong ginhawa.
Amen po ba? Okay? In fact, evident ito dito sa talatang to, verses 1 to 11. Pag titignan niyo yung verses na yan, wala na tayong time para basahin lahat, no? Pero makikita niyo yung mga salitang trouble or anything related to trouble, problema, okay, trials, repeated 5 times. Okay? Pero, ang word na comfort or synonyms ng word ng comfort, makikita niyo yan 10 times throughout this passage. So parang every time na may trouble, sinasabi ni Pablo, meron ding ginhawa or comfort. Okay? But this throws the question, how do we experience God as a God of all comfort when we go through sufferings and trials? Paano nga ba siya paano ba tayo nakaka-experience ng tunay na ginhawa galing sa Panginoon sa gitna ng mga unos, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng baha? Diba? Well, tignan natin yung pangalawa, the purpose of comfort. Okay, wala tayong scripture reading kanina. Let's all read this together. Who? Okay. Parang sa English, tongue twister, puro comfort, di ba? Okay. Ngayon, ang isang word dito, ang word na gusto kong i-highlight is yung word na affliction. Ayan. Ang word na affliction ay, ibig sabihin niya is, malawak ang ibig sabihin nito, no? It could mean tribulation, it could mean persecution, affliction, distress. Pero I want you to notice this, though. Paul says God comforts us in all our affliction, not from our affliction. So God does not comfort us from our affliction, meaning hindi niya tayo tinatanggal sa problema natin. Sa gitna ng problema, doon niya tayo kino-comfort. Nakuha niyo ba? Okay? So when I think of needing comfort, pag kunwari, kung ako lang, pag iniisip ko yung word na comfort, ang una ko nang isip, tatanggalin ako ni Lord sa problema o tatanggalin niya yung problema sa buhay ko, magiging komportable na ako. Pero, hindi yun ang gusto ipahiwatig ni Pablo, no? Rather, God brings us comfort in our distress and difficulties. Escape from suffering is not the goal. Rather, it's recognizing God's comfort in the midst of our troubles and trials. And then secondly, he says, God comforts us in all, sa lahat ng ating mga kasakitan, problema, pagsubok. This excludes nothing. As the God of all comfort, He is there for no matter what we face. Kahit anumang pagsubok ang harapin natin. Okay? Na-share ko na rin to sa aming service, no? Yung tungkol doon sa aking pangalawang ate. So, sa Chinese DT, okay, pangalawang mas matandang kapatid, na pumanaw na last 5 years ago na, nung kasagsagan ng pandemya, noong 2020, hindi naman siya namatay sa pandemic, sa COVID. Kung hindi namatay siya dahil sa sakit na cancer, ovarian cancer. Na-discover ang kanyang cancer na stage 4B na. Yung pinakahuling-huling stage na, no? Pero ang ate ko kasi, siya yung pangalawang naging Kristiyano sa pamilya namin. Ako yung una, pangalawa siya. So, nung naging Kristiyano siya, naging masigasig siya sa Panginoon. Hindi naman siya naging pastor, pero ang pinaka-ministry niya sa kanilang simbahan ay Sunday school teacher. Nagtuturo ng mga bata, no? Habang nagsisimba ang mga matatanda, siya yung nagtuturo sa mga bata. Mahal na mahal siya ng kanyang mga estudyante. Naalala nga namin nung siya yung nagkaroon ng sakit, gumawa pa ng video yung mga estudyante niya, parang encouragement sa kanya. At pinakita namin sa kanya to. Actually, hindi na niya nakita. Explain ko kung bakit to. Kasi, ganito yun eh. Yung ate kong yun, noong 2020 rin, nung unang parte ng 2020, sinabi niya sa aking may bahay, kasi close sila silang mag-in-law ay malapit sa isa't isa. Sabi niya sa aking may bahay, alam mo, gusto ko na mag-retire sa aking trabaho. Freelance accountant siya. Bookkeeper, gano'n. Sabi niya, gusto ko na mag-retiro.
gusto kong pumasok sa seminaryo at maging missionary. Focus niya talaga missionary. So, sabi namin, uy, ganda to pag-pray namin. Pero may mga ibang plano pala si Lord. Kasi that very same year, sa gitna ng taon na yon, doon naman siya na-diagnose na mayroon siyang cancer. So, una may nararamdaman lang siyang sakit sa kanyang pusod. Nung pagka-check up, maraming test na laman na meron pala. So, ngayon, for months, we prayed for her. Ilang mga buwan yun. Una, sabi ng doktora, kailangan na siya talagang i-confine. Kinonfine siya. Kinimo siya ng isang beses, pero hindi niya nakayanan yung chemo. So, isang chemo lang. Hindi isang hindi nga isang set eh. Kumbaga isang session lang. Tapos, unti-unti nang bumigay ang kanyang katawan. Una, hindi na siya makagalaw. Pangalawa, nahihirapan na siya huminga. Nakalbo na rin siya. Pang-apat, pinakamasakit, nawalan na rin siya ng paningin. Nabulag na rin siya. So, kaya ko sinabing hindi niya rin nakita yung video. Naririnig na lang niya yung video ng mga Sunday school student niya. So, ilang buwan lang rin siya sa ospital. Ano ba to? Pumasok siya ng September, October, November. Almost 4 months lang. Pero tuloy-tuloy yun, hindi na lumabas ng ospital. Sa kalagitnaan nun, nung hindi na siya makakita, nahirapan na siya huminga, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, meron pa kaming ibang kapatid na hindi pa mananampalataya. Tumitingin siya ngayon sa Kanya kasi malaking respeto nila sa Kanya, kahit na Christian siya, sila hindi. Kasi malaking kita niya eh. So, she was willing to give up her big salary, her big freelancing para mag-missionary, no? So, alam niyo na, lalo na pag sa Chinese family, kung sino yung malaking kita, malaking respeto. Diba? Parang gano'n. So, anyway, sabi ko, Lord, sana magpatotoo yung ate ko na kahit na nasa gitna siya ng sakit niya, kaya pa rin niya magpatotoo. Pero wala akong sinasabi sa ate ko na mag-share ka naman. Wala. Siyempre, may sakit na nga, diba? Alam mo, mapilitin ko pa. Pero pinagpipray ko yun. Ako lang, tsaka si Lord. Sinagot ng Lord ang prayer na yun. Isang beses, habang lahat kami nandun, magkakapatid, nagpatotoo siya. Hindi na siya makagalaw. Nasa kama na lang siya. Nahirapan rin siya huminga. Wala ng buhok. Wala ng paningin. Sabi niya, huwag yung sisihin ng Panginoon. Sa English huwag yung pasisihin ng Panginoon. Mabait ang Panginoon. God is good. He will still heal me. Pagagaling pa rin ako. Okay, tapos paulit-ulit siya sinasabi. Sabi ko, grabe no? Kami dapat mag-comfort sa Kanya. Siya ngayon yung nagko-comfort sa amin. Kasi sa gitna ng pagsubok, hindi namin alam paano nangyayari. Pero somehow the Lord still comforting her kahit na ganun ang kondisyon niya. Nakuha niyo? Ito ang sinasabi ni Pablo. Verse 4, diba? So that we may be able to comfort those who are in any way, in any affliction, with the comfort we ourselves are comforted by God. Para tayo rin, may padama rin natin sa iba yung comfort na naranasan natin sa Panginoon. Amen? So yun ang purpose ni Lord eh. Hindi lang para tayo maging komportable, pero para tayo maging comforter. So God comforts us. God's comfort is not intended to make us comfortable, but to make us comforters. If God has comforted you in any measure, then you are commissioned by God to comfort others. That's how we become conduits or hindi ko na alam kung instrumento ng Panginoon para parang channel ng Panginoon para maging comfort sa iba. Si John Piper, meron siya sinabi dito. Sabi niya, it's beautiful when comfort spreads in this way, and it should happen often in the body of Christ. It is sweet to see people redeem their suffering by taking their eyes off of themselves, turning them toward God to find strength, and then toward others to offer the comfort that God provided them. Ganda na sinabi niya, no? Na sa gitna ng ating pagsubok, yung parang sabi ng kanta, diba? Turn your eyes upon Jesus. Parang gano'n, you turn your eyes upon Jesus, hindi sa problema mo. Ang pananaw mo ituon mo sa Kanya.
Tapos mararanasan mo yung kapayapaan niya, yung comfort niya. Tapos, you turn around, hanapin mo ngayon kung sino pwede mong i-comfort din. Amen po ba? Okay? So, how can we be conduits? Paano ba tayo magiging instrumento or channel, okay, ng comfort ni Lord? Una-una, sa ehemplo natin, sa example natin. Papakita ko itong dalawang picture na to, no? At, okay, isa-isa muna. Itong unang picture, siya si Joni Eareckson Tada. Isa siyang quadriplegic. Pero hindi siya pinanganak na ganyan. Nung kabataan niya, swimmer kasi siya eh. Nag-dive siya sa isang parang bay. Pag-dive niya, hindi niya nakalkula na mahusay kung gaano kalalim. Tumama kanyang ulo at naging paralyzed siya mula leeg pababa. So hindi na niya magalaw kanyang mga kamay at paa. So, siyempre, alam niyo naman gaano kahirap yun, no? So, her first 2 years, unang mga 2 taon, dumaan siya sa katakot-takot na mga therapy. Noong mga panahon na yun, sabi niya, naka-experience siya ng galit, depresyon, gusto niya magpakamatay, mga katanungan na walang kasagutan. Pero after those 2 years, ever since then, she has recorded so many beautiful Christian music. Gospel singer kasi siya. She has authored quite a number of books. And she continues to testify about the Lord's grace. Imagine nyo, no? Ito pa ang pangalawa. Si Nick Vujicic. Okay, ito yung mas bago naman, no? Siya ay pinanganak na walang kamay at walang paa. Okay? So kahit na ganun, hindi yun naging hadlang para siya maging kasangkapan ng Panginoon. He is an American-Australian Christian evangelist and motivational speaker. He travels and speaks about the testimony of faith in Christ. Ang ministry niya is Life Without Limits, na pinalagtan niya, ginawa niyang book na Life Without Limits. Diba? Wala siyang limbs, kamay at paa, pero hindi hadlang yun. Sabi niya, walang limit sa kayang gawin ng Panginoon. Alam niyo ito mga tulad, yung sa gitna yun, nagkasama rin sila na one time. Alam niyo itong mga taong ganito, minsan hindi na nga nila kailangan magsalita. Yung buhay pa lang nila, patotoo na. Tama? Makikita mo sa buhay nila, paano sila nakakapagbigay papuri, paano sila tuloy-tuloy na nagsaserve sa Lord, no? Kahit na gano'n ang kanilang katayuan sa buhay. Minsan nga, pag naalala ko yung mga ganyan, sabi ko, parang ang liit pala ng problema ko, no? Diba? Parang liit ang problema natin kumpara sa kinakaharap nila. Okay? Pangalawa, not just through our example, but also through our encouragement. Sa salita natin. Ito ang ginagawa ni Pablo. The way he encourages his readers. Ganon din tayo. Pwede tayo maging kasangkapan sa pamamagitan ng pagsasalita. Pag-encourage, pag-pray, mag-share ng talata ng Biblia. Next picture. Yan. Ito ay isang picture sa isang Christian film. Pasensya na, luma na rin itong Christian film na to, no? Ang tawag dito sa movie na to is A Vow to Cherish. Napakaluma na, ewan ko kung meron dito nakapanood na nitong movie. At it's all about this Caucasian, itong puting Amerikano, na meron siyang asawa na nagkaroon ng parang dementia/Alzheimer's. Hindi ko alam kung ano. May difference. Basta parang gano'n. Yung nakakalimot na. Yun. Parang si Bruce Willis. Diba? Alam niyo yung storya ni Bruce Willis kayo, no? So may gano'n siyang storya. Pero hindi doon ang umpisa ng storya eh. Yung umpisa ng film, ng palabas na to, nandun sila sa ospital at yung anak nilang lalaki ay pumutok yung appendicitis pa. Siyempre, alam niyo, pag pumutok yun, delikado na, di ba? Magkakakalat ng laso, no? So, nirush siya, nire-revive siya, ganyan. So, siyempre, itong tao to, pangalan niya si John, pumunta kayo siya doon sa, habang ginagamot yung kanyang anak, pumunta siya doon sa chapel ng, minsan yung hospital natin may mga chapel, di ba? Pumunta siya doon, tapos na-meet niya itong African-American guy
Okay, pangalan niya si, nakalimutan ang pangalan na. Basta ito, na-meet niya siya. Tapos, nagkwentuhan sila. Tapos ngayon, itong si African-American guy, sabi niya dito kay John, in-encourage niya, no? In-encourage niya. Pinag-pray pa nga niya eh. Tapos ngayon, syempre tinanong niya dito, kayo naman po, bakit kayo nandito? Tapos at nakwento niya, alam mo, for the past few weeks and months, araw-araw ko nandito sa chapel. Kasi pinipipray ko yung aking may bahay na na-confine. Siguro ito na yung huling araw ko dito sa chapel. Kasi kanina lang, kinuha na siya ni Lord. Grabe, no? Siyempre kasi pag kinuha, hindi naman kagad aalis, di ba? Nagkaroon ng mga experience na nawala ng mahal sa buhay sa ospital. Di ba, hindi kagad kinukuha. So may chance na nandun ka. Yung gano'n rin sa ate ko, nung binawian siya ng buhay, nandun kami lahat. So matagal rin kami naghintay. Proseso, gano'n. So during that process, itong isang guy, nandun rin siya sa chapel. Pero imbis na siya yung kailangan ng comfort, siya ngayon yung nag-comfort at nag-encourage dito kay John. Ito yung sinasabi ni Paul. Sabi niya parang, I'm happy to be comforted by God in my distress, that I can use that comfort to give it to others. Okay? Ngayon, kadalasan, pagka meron kayong problema, meron kayong, for example, meron kayong binisita na namatayan o meron kayong kakilala na nag-go through sa matinding karamdaman, di ba may maririnig kayo na may magsasabing, hayaan mo lang, pagpipray kita, alam ko yung nararamdaman mo. I know what you're feeling. Tapos siguro yung tao parang naisip siya, alam kaya niya talaga kung ano yung nararamdaman ko. Di ba? Pero you know what? When you encounter suffering, the same type of suffering, and you experience God's comfort, though your problems may be different, kahit na for example, pareho kayo ng sakit or what, iba pa rin yung, may pagkakaiba pa rin di ba? Pero pwede mo rin sabihin, alam mo, nung kinaharap ko yung parang katulad rin ng kino-go through mo ngayon, ganito ako tinulungan ni Lord. May tubig pa. Sorry. Naalala ko tuloy yung, balikan natin yung aking kapatid, no? Okay, pangalan niya Beth. Bago siya nagkasakit, madalas na rin ako mag-pray sa mga taong yung may mahal sa buhay na may cancer, yung parang critical na yung sitwasyon o kaya namatayan. Bilang pastor, siyempre. Pero nung mga panahon na yun, hindi ko talaga alam kung ano yung nararamdaman nila eh. Pero simula nung halos apat na buwan kaming araw-araw sa ospital, nakita namin kung paano mula sa masiglang tao na hindi namin alam may tumutubo na pala, hanggang sa unti-unti nang kinain siya ng cancer, hanggang siya bumigay na siya. Doon ko lang naintindihan kung ano yung nararanasan ng mga meron ring mahal sa buhay na may cancer. Lagi ko sinasabing cancer lang yan. Pero nung nakita ko yung kapatid ko, kung paano siya kainin ng cancer. Although, iba pa rin siyempre, iba-iba tayo ng mga nararanasan. Pero somehow, doon ako lalong mas nagkaroon ng simpatya. Tama ba yun? Simpatya. Doon sa mga may kakilala, may loved one, asawa man o anak, kapatid, na lumalaban sa cancer. Are you with me here? So, because hindi not to highlight my situation, but to tell you this, na kayo rin, pag merong hinayaan si Lord na pagdaanan ninyo, you know what, magagamit niyo yun sa future. Kung ano sitwasyon ng kinaharap niyo, pwede niyo ring sabihin sa isang tao, alam mo, dumanas ako ng ganyan at ganito yung naranasan ko. At ganito ako tinulungan ni Lord.
Pangatlo, malapit na tayo matapos. Pangatlo ay partnership in suffering and comfort. We share in Christ's suffering and comfort. Can I ask you to read habang... Okay. Isipin natin to, no? Gusto natin itong pangalawa eh. Through Christ, we share abundantly in comfort. Pwede bang wala na lang yung una? Diba? Parang alam natin, diba? I came that they might have life and have it more abundantly. Gusto natin yung abundant eh. Pero dito, huwag dito. Pero kasama siya eh. Nakuha niyo? As we share in Christ's sufferings abundantly, we share through Christ in His comfort too. Okay? Package deal yan. Minsan kasi pag nagbabahagi tayo mabuting balita, pag nag-share tayo, nag-witnessing, syempre ini-emphasize natin eternal life, buhay na walang hanggan, di ba? Pag-ibig at habag ng Diyos, biyaya niya, lahat yung tama eh. Pero huwag rin natin silang bigyan ng false hope. False expectation na lahat ng mangyari sa buhay ay parang kang nasa cloud 9. Diba? Kasi hindi eh. Okay? Package deal yan. Diba ang relasyon natin sa Panginoon, para siyang, diba ang simbahan ay bride. Ano sa Tagalog yun? Asawa. Pero hindi yun ang ginagamit, tatay. Okay? Basta ang church is the bride of Christ. Si Kristo ang bridegroom. So in a way, it's a picture of a marital covenant relationship. Diba? Okay. Isipin nyo to. Diba? Ako, nagkasal na rin ako ng mga ilang tao, no? Pag kinakasal ang isang bride and groom, diba? Doon sa exchange of promises, sinasabi doon, do you, Kenneth, diba? Take blank to be your lawfully wedded wife. Diba? Ano pa sinasabi? To have it to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, sickness and in health, till death do you part. Diba? Paano kaya kung si Kenneth, nung kanyang kasal, sinabi niya, sagot niya yes, no, yes, no, no, yes, no. Di ba ano yung sabihin? Pastor, yes po ako sa better, richer, health. No po sa worse, poorer, sickness, tsaka death. Pwede bang ganun? Hindi. Package deal yun di ba? Okay? Ganun din kay Lord. Sabi sa... Can we jump to Philippians 1:29? Philippians, next slide. Sabi doon, next slide. For it has been granted to you for the sake of Christ that you should not only believe in Him, but suffer for His sake. Binigay sa inyo, parang promise ni Lord sa atin, hindi lang para maniwala tayo sa Kanya, manampalataya, kundi to be willing to suffer for His sake. Ngayong konteksto ng suffering na to, dito sa konteksto na to is sa ministry. Okay, given na yon. The emphasis here is on the ministry that Paul is experiencing. Pero it could also apply to our everyday suffering. As long as we're suffering for Christ, hindi dahil sa mga maling choices natin sa buhay. Nakuha niyo? Or sa maling gawa. Kunwari, may kasalanan kang ginawa. Tapos nag-suffer ka sa consequence doon, hindi kasama dito yun. Nag-gets niyo? Okay? We share in each other's sufferings and comfort. Yan. Let's look at the next verse. Okay? Wala ba yung verse 6? Ay, verse 7. Sige. Ayan. Okay. Basahin natin.
Okay. So Paul is saying, as you share in our sufferings, you also share in our comfort. So kanina, partnership with Christ, ito partnership with one another. Okay? So we have that, we share in the sufferings of one another. Paul's afflictions in the course of his ministry of preaching the gospel resulted in the salvation of those who hear his message. Okay? Second, but Paul is comforted also in his trials, and it demonstrates to the Corinthians that they too can be comforted by God. So parang we share in each other's, we are encouraged by each other's comfort and suffering. Nakuha nyo? So, kaya nga tayo, kumbaga, sabi nga ng Bible, di ba? Weep with those who weep, mourn with those who mourn. We identify and we share with one another. Kaya pag may problema ka, huwag mong solohin. Yan. Hindi naman ibig sabihin dadamayin mo lahat. Hindi. Ibig sabihin, may kadamay ka talaga. Tama po ba? So tumingin ka kayo sa katabi nyo. Okay? Kaya lang baka siya yung suffering mo. Yun, malaking problema na yun. No? Siya po yung suffering ko. Hindi, wag naman. Okay? Okay. Fourth, last one. The purpose of suffering. Tama ba? Last na to. Second to last. Hanggang ano oras pala tayo dito? 3:30? Okay. Sige. Okay, tapos na sa introduction. Next time, joke lang. Sige, matatapos tayo dito. Purpose of suffering. Sabi sa verse 8, sige, basa na lang para may time ako to rest. Go. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength, we despaired of life itself. And we even felt that we had received the sentence of death. Wow. This is Paul and his companions, no? Paano niya describe yung kanyang affliction? We were what? Utterly burdened beyond our strength. Okay? Tignan yung mga words na yun, no? Talagang ang tindi ng kanyang burden na lampas pa sa kanyang kalakasan, no? We despaired of life itself. Parang, kung pwede na lang, Lord, wag na, ayoko na mabuhay. In fact, we had received the sentence of death. We find this to be true in the ministry of Paul. Maraming mga kahaka-haka, komentaryo kung ano ba yung nararanasan ni Paul nung time na yun. Pero hindi yun ang importante. Ang importante is the fact that ang pag-describe ni Paul sa mga nararanasan niya. Yung word na despair, okay, yung word na despair, alam niyo yung ibig sabihin ng word na yan? Sa Griego, it means without exit. Ek is out of, and aporeo, exit or passageway. With no way out. Yun ang ibig sabihin. Paul was saying, we found no way out. There was no escape hatch, no way out of this problem. We were done for. Okay? So parang ganun ang naranasan niya. And what is interesting is what verse 9 says. Next slide. Ay, hindi. Sorry. Wala ta sa ano ko. Okay, but anyway, sige, tuloy lang. Next slide. Nagpasin niya. Next slide. Okay. Next slide. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. You know what? Ang ultimate purpose ni God, why He allows us to go through extreme suffering, is so that when there's no way out, wala na, we're down to our knees, and then we call out to God. And that's when He comes. Because we're no longer dependent on our own strength or our own schemes. Hindi na tayo nakarely sa sarili natin. Okay? Ang beautiful picture nito is si Watchman Nee. Si Watchman Nee, meron siyang book called The Normal Christian Life. Dito sa libro na to, wag mo na yung words na yan, sorry. He talks of a time when he witnessed isang expert swimmer, isang magaling na manlalangoy ba yun? Diba, nakakita siya ng nalulunod. Pero nagtataka si Watchman Nee, bakit itong expert swimmer
hindi siya kaagad tumulong. Hinintay pa niya na halos mawalan ng lakas yung tao bago niya lapitan. Alam niyo yung logic behind it? Ito yung logic, di ba? Sabi ng swimmer, had I gone earlier, next slide. Wala na. Ayun. Had I gone earlier, he would have clutched me so fast that both of us would gone down under. A drowning man cannot be saved until he is utterly exhausted and ceases to make the slightest effort to save himself. Yun yung logic sa swimming, di ba? Huwag ka kaagad-agad mag-rescue ng nalulunod. Kasi pag nag-i-struggle siya, ano mangyari? Hihilayin ka pababa. Na kahit kano ka kagaling lumangoy, may hila ka pababa. Pag wala na siyang lakas, doon ka lumapit at saka mo siya hilayin to safety. That's a picture. Kasi madalas, we're trying to rely on our own strength. When we're left to the point when we say, Lord, ikaw talagang bahala na. Sabi, Lord, inintay ko lang naman yun eh. Okay? He delivered, verse 10, He delivered us from such a deadly peril, He will deliver us. On Him we have set our hope that He will deliver us again. The same God who delivered us in the past will deliver us again in the future. Kadalasan lang problema lang sa atin bilang Kristiyano, nakakalimutan natin, oo nga, tama nga, na bawat problema, minsan, iba tong problema to doon sa naranasan ko last year. Okay, granted. Pero, ang Diyos na tumulong sa iyo last year, may naiba ba sa Kanya this year? Wala. He's the same God who's able to save you, who saved you last year, who's able to save you this year. Wala namang hindi naman siya nasusurpresa sa mga problema natin eh. So, that's the point. He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him, we have set our hope. So, in a way, ultimately, last two slides na lang. Last two slides. Skip that. Skip na lang. Sorry. Ultimately, we can say when we go through suffering and receive comfort, we receive comfort so that it enables us to comfort God's people. It enables us to depend on God's power. Second point. And it ultimately leads us to God's praise. Nakakatanggap tayo ng kakaibang ginhawa mula sa Panginoon para matulungan din natin ng ibang anak ng Diyos, magdepende tayo sa Kanya, at magbigay papuri. So looking back at my daughter's question, how do I comfort others? I would tell her this. One, true comfort finds its source in the person of comfort, God, the God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Two, there is a greater purpose behind comfort. There is a greater reason why we go through suffering, and that is as we are comforted, we experience God's comfort, then we can stand with others and able to comfort them as we are comforted. Third, there is partnership in comfort. We share in Christ's suffering so that we will share in Christ's glory. We will share in Christ in one another's suffering. We share in one another's comfort as well. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, Diyos Ama, Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapong ito na muli kaming nakarinig ng iyong na iyong salita at naway nakatanggap kami ng kakaibang ginhawa. Hindi ibig sabihin, Panginoon, na wala na kaming problema, wala na kaming unos o pagsubok na daraanan. Ngunit sa gitna ng bagyo, baha, unos, nararanasan at mararanasan namin ang iyong presensya, ang iyong kaginawan, ang iyong kabag, ang iyong pag-ibig. At muli, Panginoon, naway ikaw muli ang aming bibigyang papuri sa lahat
itong aming sabot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen.